Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes! Magandang morning sa inyo lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ni Atty. Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Yan. Ngayon pala magpapasalamat na ako kay June Reyes and Wener Contehino. Yan. At syempre yung mga company niya, kasama niya si Ma'am Jen, si Pam, yan. Parang yun lang na. At syempre sa lahat-lahat na magaganda, mamaya uli babatiin ko yung mga friendship natin na dahil sa kanila, nagiging maugong, no, ang DWIC, lalong-lalo na pag magagaling ang mga bata. Di ba ganun talaga, no? Pag magagaling, kita naman, talagang sabi nila, DWIC, yan. Kanina po ay nakausap natin. Thankful ako, nakita ko uli yung aking long-lost friend, si Attorney Lorna Kapunan. Thank you so much. At alam mo naman, Attorney, talagang isa ka rin sa pinagpapala, no? Para ka na rin si Attorney Ferdy Topacio na laging pinagpapala. Marami tayong mga friendship na, alam nyo, sa katagalan kasi na, na hindi kami nagkikita. Parang thankful ako sa Panginoon kasi bihira ho yung mga ganyang pagkakataon, di ba? Bihira yung mga ganyang pagkakataon na makita mong muli yung mga matagal na madalas mong kasama nung araw, di ho ba? At thankful tayo sa Panginoon dahil safe ang lahat. At ngayong araw na ito ay humingi po ako ng paumanhin kasi po yung guest ho natin supposedly ay nasa meeting pa po at napaka-importante ho na meeting nila kung saan may kinalaman sa kanilang departamento. Kaya po hindi na po muna natin aabalahin yan. At syempre, hopefully masagot po tayo ni Calando Marquez kasi i-update lang po natin ang lahat ng mga ating pagkasunduan, di ba? Yung insurance ng mga driver, lahat ng driver sa buong Pilipinas ay nangangailangan ng insurance. Alam naman po ni Sir Drew na sino yan. Sabi ko nga, Sir Drew, baka po pwede naman tulong-tulong tayo kasi alam nyo po, bihira po kasi ang mga insurance company na talagang tumutulong para magabayan yung mga wala ho talagang insurance ever since, di ba? Akala ho natin okay na mag-drive ka lang ng mag-drive. Yung third party liability po, naku, napakahirap pong gamitin yan, lalo na kung kayo po ay na-aksidente. Kaya po, dito lang po ako believe sa Fortune Life Insurance Company. Bagamat hindi po ako ahente dito, ako po isang bahagi lamang ng information campaign na aking pong ginagawa dito po sa aming programa ni Attorney Ferdy Topacio, ang Yes Yes Show Topacio. Okay, dako muna tayo sa balita, no? Nagkaroon na ng pagbabago sa mga senador na miyembro ng Commission on Appointment kasunod ng pagbabago sa liderato ng Senado. Sa 12 senador na magiging miyembro ng CA, 7 ang mula sa majority bloc na kinabibilangan ni Senator Risa Hontiveros, Senator Loren Legarda, Senator J.V. Ejercito, Senator Rafi Tulfo, Senator Mark Villar at Senator Ping Lacson at kasama rin si Senator Lito Lapid Everensis. Di ba? Kita niyo, perfect attendance yan. Okay, habang 5 naman ang nagmula sa minority bloc, kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos at Senator Jinggoy Estrada. Samantala, pinangalanan na rin ang iba pang bagong chairperson ng ilang Senate committees tulad ni Senator Camille Villar bilang bagong chairperson ng Committee
on Economic Affairs, Senator Lito Lapid bilang bagong chairman ng Committee on Cooperatives at Senator Kiko Pangilinan bilang bagong chairman ng Committee on Justice and Human Rights na siya ring magiging kinatawan ng Senado sa Judicial Bar Council. Well, alam nyo, yung pagbabago yan talagang nangyayari po yan. At harinawa, no? Itong mga bagong committee na to ay magbigay ng pagpapala sa buong bansa. Alam niyo naman ho, ang hangad lang po natin ay makabawas sa problema ng bansa, di ho ba? Dahil ang mahal nating Pangulo o Vice President, lahat ho yan may magagandang hangarin sa buhay. At harinawa sila po ay bagamat magkaiba yung kanilang mga paniniwala sa buhay, pakinggan pa rin natin sila. Alam nyo, minsan tayo po ay nagbabago, no? Kahit ho ang tao kapag nagkakaedad, nagbabago ho yan. Kaya ho yung pagbabagong yan ay bigyan natin ng pansin dahil minsan napapabuti o yung iba naman ay napapasama. Tama. Depende sa kanilang kagustuhan sa buhay. Lahat naman po tayo ay naghahangad na ikabubuti ng sambayanan, di ba? Lalo na yung mga iniluklok ng taong bayan. Yan. Hindi yung mga yan, hindi yung natin pwedeng harangin yan dahil yung mga yan ay ibinoto ng bayan. Yan. Sabi naman ng iba, meron daw nakaupo, hindi naman daw ibinoto. Pero kung ayan po ang alam ninyo, so be it, kayo po yan. At hindi ko po naiintindihan kasi yung sinasabi nyong nakaupo pero hindi binoto dahil yung iba naman ho dyan ay ina-assume po ng COMELEC na lahat po sila ay ibinoto. So, hindi tayo lalaban dyan. Alam niyo naman, kanya-kanya hong pananaw sa buhay yan. But, sana po tayong mga Pilipino ay magkaisa. Alam niyo, nakakahiya ho kasi tayo sa ibang bansa, di ho ba? Ang dapat po nating isipin na meron tayong ginagawang pagbabago. Nagkaroon man tayo ng mga problema, talagang kailangan lang po pagtulungan nating ibalik ang dating sigla ng Pilipinas. Alam naman po natin na kahit na saang larangan, maging invention, maging magagandang kababaihan, di ba? Maging maging mabuting driver, di ba? Maging magagaling na mga innovator ng mga Pilipino. Isa yan si Calando Marquez na matatawag nating napakagaling kasi nga po yan po ay hindi lang inventor, innovator pa, di ba? At of course, tayo naman po ay naniniwala, sabi nga ni Attorney Topacio, na dapat po lahat po tayo ay merong paninindigan. Kung ano po yung pinaniniwalaan nating tama, okay lang ho yun, be it, di ba? Lalong-lalo na kung kayo po ay nakakaintindi ng batas. Yan. Kasi ang batas po, hindi po pwedeng baguhin ng kahit sinong tao. Yan. Ang batas po ay mananatiling batas at bagamat, sabi nga po ng iba dyan, na ang batas po ay dapat yan po ang magiging sandigan nating lahat, no? Dahil kung wala na hong batas, okay lang ho ba sa inyo, magpatay-patayan na tayo, magkamatayan na tayo? Di ho, tama yun, di ba? Ayaw na ayaw ho ng mga Pilipino. Kita nyo hanggang ngayon, tahimik ang bansa natin. Nakaka-move tayo, nakakakain tayo kahit saan natin gusto. Bagamat hindi tayo nakakarinig ng mga, kung meron mang mga ilang sinasabi nila na gagawin, kayo na po, choice nyo po yan guys, pero sabi ko nga ho sa inyo, mas makabubuti, dun ho tayo sa peace and order ng bansa. Ako po'y lumaki sa isang lugar na may peace and order, no? Hindi po pwede na laging init ng ulo ang ating paiiralin. Hindi po pwede na ikaw po ay maging boss ng sarili mo, di ba? Ganun ho, kailangan ho, dun tayo lumagay. Sa tingin natin ay makakatulong. Kung hindi naman tayo makakatulong, tahimik na lang ho tayo. Huwag na tayong makisali sa kaguluhan, okay? Yan po naman ay pakiusap ko lang sa ngalan po ni Attorney Topacio. This time naman po, samantala, no, mga kaibigan, nakatakda ng ihain ni DPWH Secretary Vince Dizon ang unang batch ng mga kasong kriminal sa Office of Ombudsman laban sa ilang opisyal ng ahensya at mga kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects ngayong araw. At alinsunod ito sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga nasa likod ng mga ghost project at substandard flood control works. Yan. At kabilang sa mga sasampahan ng kaso ay ilang mga tauhan ng Bulacan, 1st District Engineering Office at mga kontraktor na Wow Builders, ang Sims Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation
na pagmamay-ari ng mag-asawang diskaya. Layunin din ng naturang hakbang na tiyaking walang sasantuhin ang pamahalaan laban sa kontra-katiwalian. Okay, alam nyo ho, tama lang po yan, no? Siguro, sapat na ho. Marami na hong nagnakaw. Okay na ho yun, di ba? Marami na hong nakagawa ng mali, pero this time, nakita na po ng taong bayan kung ano nangyayari sa ating mga budget, di ba? Nakita na po ng ilan nating mga magagaling, di ba? Matatalino, mga psychologists o psychiatrists, di ba? Mental hospital, alam na rin po nila yan. At mga ospital na mga PIDEA, whatever, mga ganun ho. Ibig lang sabihin ho, guys, lahat po tayo ay tila nagising na. Nagising na hindi na dapat maulit pa yan. Sana po magkaisa naman po yung ating mga leader. Wala naman magagawa yung taong bayan kundi manood na lang, tumingin, di ba? At I understand, hindi ho manggagaling sa mga Pilipino ang kaguluhan. Wag ho tayong gumaya, guys, dun sa kaguluhan sa ibang bansa. Hindi rin po magiging maganda yan kasi magkapatayan mahu tayo. Hindi po magiging masaya ang bansa natin, di ho ba? Ngayon nga ho, kahit nga po magnanakaw, di ho ba? Nakikita ho natin, di ba, ipinaglalaban pa rin ang kanilang karapatan. So, ibig sabihin, lahat ng tao ay may karapatan. Kung nagnakaw man no sila, may karampatan na parusa po yan. At hindi po natin pwedeng ilagay sa ating mga kamay ang masasama, di ba? Hindi po natin pwedeng pinsalain ang tao nang dahil sa siya po ay naging masama, di ho ba? Kahit nga ho yung nakapatay, hindi naman ho lahat yan may kasalanan, nakapatay na ho yun Pero bakit sila nakapatay? Kasi po ang iba po sa kanila ay nagtanggol lang sa kanilang sarili, di ba? May mga ganon. At kung yung iba naman ay nakagagawa man ng masama, sila po naman ay may mga kanya-kanyang dahilan. I understand kung kayo po ay may Panginoon na tinatawag, alam nyo ang tama at mali na hindi po natin pinagtatalunan yan. Di ba? At syempre, dahil nga po, naninindigan din, naninindigan si Senator Ronald Bato de la Rosa na magpapatuloy pa rin ang kanyang partisipasyon sa Senado kahit na nailipat na siya sa minority bloc. Okay. Ayon kay Senador de la Rosa, kahit na natanggal na ang kanyang kapangyarihan sa committee chairmanship, mananatili itong nakatutok sa mga diskusyon at investigasyon ng Senado. Samantala, matapos namang ilipat ang chairmanship ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs kay Senador J.V. Ejercito, umaasa pa rin si Senador Bato kung mananatili sa kanya ang hawak na komite on Civil Service Governance, Reorganization and Professional Regulation. At syempre, sabi nga po, at yan naman po ay pwede bang marinig natin ang tinig ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ? Yan, nandiyan dyan ba? Ready ba yan? Meron dito naka-cue tayo. Okay. Meron ba tayo dyan, guys? Yan. Yes or no? Yes or no? Okay. So far no, yung hawak ko na committee dati, nung nasa majority block pa ako, ay yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs, at saka yung isang committee ng Civil Service, Government Organization, and Professional Regulation. I was informed na yung Public Order and Dangerous Drugs ay kinuha na sa akin at ibinigay kay Senator J.B. Ejercito. Okay. At ito namang sa Civil Service, I am just waiting for the instructions kung ma-retain ba ito sa akin or merong kukuha dito, kukunin ito sa akin in favor of any member of the majority. Maraming salamat po. Yan po ang tinig ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DWIZ. Yan, salamat po. Alam nyo, talagang ganun ang buhay. Kaya po, tayo po, iingatan natin na buhay natin. Huwag nating sayangin. Sabi nga po ng iba dyan, di ba? Kung kailangan nating i-enjoy ang buhay natin, enjoy natin. Huwag nating sayangin yan dahil una-una, hindi lahat po ng mga kagalit-galit dyan, yung mga, minsan galit na galit yung aking kausap dun sa sa napapanood niya sa telebisyon, di ba? Yung mga kagalit-galit na mga panayam, wag na ho kayong manood. Tama. Please lang. Tigil na, di ba? At pag gusto nyo na yung pinapanood nyo, buksan nyo ulit yung television nyo. Huwag ninyong ibalibag yan. Naku, Jun, alam mo ba, meron akong kilala, binalibag yung TV niya. At yung isa naman, binato ng
tsinelas ang kanyang TV, basag, sayang. 55 inches yan. O, yan pa naman ang nire-request ko sa Panginoon. Malay mo, may matuwa sa akin. Bigyan ako ng 55 inches na TV. Kasi nasira na ang television ko na. Alam nyo, pag malabong mata, mas gugustuhin mo parang malasine, di ba? Malasine ang palabas kasi ang lalaki ng mga tao. Mas gusto ko yon. Okay. At samantala, eto na, no? Kinumpirma ni dating Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson na posible siyang maging bahagi ng binubuong Independent Commission ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakatakdang mag-imbestiga sa mga ghost flood control projects. Yan. At syempre, gayon man, itinanggi ng dating opisyal sa pangungunahan nito ang naturang komisyon. Una nang naiulat na sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi na siya kwalipikadong maging bahagi ng Independent Commission dahil sa ginawang batayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang politiko ang magiging miyembro nito. Yan. Ganun lang ho talaga. Sabi nga parang contest din yan may the best man win, di ba? Ganun ho yun. Ngayon, kung alam nyo, minsan yung pagseserbisyo, napakahirap po, di ba? Tama. Napakahirap na maging politiko sa totoo lang. Lahat ho ng tumatakbo sa COMELEC para maging isang somebody, maging mayor, maging presidente, lahat po yan hirap na hirap. Kasi ang unang impression sa kanila ay lahat po sila ay nakatutok sa public service. Yan. Lahat po yan umaasa na sila po'y makakatulong. Sino bang mag-aakala na ang ibang mga binoto daw ninyo ako ganun binoto daw ninyo. Wala ho kayong magagawa sa akin kasi ako, kahit sinong manalo dyan, gugustuhin ko. Kasi bilang isang media, kailangan po tayo po ay suportado natin ang sino mang mauupo sa bansa, di ho ba? Ganun ho dapat, hindi ho tayo kampi-kampi, walang kampi-kampi dyan. Actually pero nire-respeto ko pa rin ang mga pananaw ng iba nating mga kasama. But anyway, sabi nga po, dahil dito, ay naniniwala pa rin tayong lahat. No? Dahil dito, sinabi ni Secretary Dizon na kanyang kakausapin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos sabihin ng Pangulo na hindi na bibigyan ng pondo ang flood control project ng DPWH para sa taong 2026. Aray ko. Kawawa, di ba? Kawawa yung sumunod. Okay. Ayon sa Kalim, bagaman zero, ang magiging pondo na naturang proyekto ay mayroon pa ring 350 billion pesos na natira sa 2025 budget na maaari pa rin gamitin sa mga proyekto hanggang sa susunod na taon. O yun naman pala may budget pa. Kaya ako, Secretary Vince, makikialam lang ako. Gusto ko lang konting advice lang. Baka naman po pwede po na lahat po ay check up ninyo yung mga masyadong na-damage ng baha at doon po tayo mag-concentrate, di ba? Mag-concentrate na i-rehab o ayusin yung lugar na yan, yung flood control. Kasi alam nyo po, alam naman po natin na nangyari na po ang hindi inaasahan. Sino bang mag-aakala na baka naman yun hong naggawa dyan? Hindi ho niya sinasadya yan, di ba? Baka lang, di ba? Maaari hong dahil sa budget na hawak niya, hanggang doon lang talaga yung gawa niya, kaya nawasak ito. Yan. Hindi na inaasahan nyo. Malay mo, mag-magic, di ba? Yung iba kahit hindi matibay, hanggang ngayon buhay pa. Di ba? Ganun ho yung mga trabaho. Pero syempre, dahil nga ho sa kakulangan ng budget, alam naman ho natin, ang problema ng bansa ngayon na hindi matanggap ng taong bayan. Yan po ang problema ang hindi natin inaasahan. Pero Secretary Vince, nasa iyo ang pagpapasya. Yan. Kayo po ay magiging susi ng ano ang uunahin mo, di ba? Unahin mo yung mga laging binabaha na forever na yatang baha. Alam ko sa Bulacan ho kasi, madalas po ako dyan. Ang binabaha pong madalas dyan ay ang Bukawi. Mula pa noon ilang presidente na po ang dumaan. Bukawi, Malolos, o di ba? At of course, basta sa Bulacan marami-rami rin po, no? Pero awa ng Diyos. Sa amin pong akin pong bahay po ng aking kapatid ay hindi naman po binabaha doon. Kaya thankful ako sa Panginoon kasi bagamat lahat ng dadaanan mo ay baha,
doon naman sa kanila hindi. Kaya pag ikaw ay naghahangad na lumuwas ng Maynila galing sa aming lugar, ay tiyak, hindi ka na aalis. Yan. Wala ka nang dadaanan. Yan. Alam nyo, minsan tayo, marami tayong reklamo. Mga kababayan ko, kayo pong mga bumoboto sa ating mga nakaupo ngayon, sisihin po natin ang sarili po natin. Wala po tayong ibang sisisihin. Bakit? Kasi po, ibinoto natin sila. At kaya po sila nandiyan sa pwesto nila ay dahil po nanalo sila. Ayan po ang sabi ng COMELEC. Kaya wag na tayong magreklamo dahil sabi po ni Attorney Jess Paredes, sisihin po natin ang sarili po natin. Tandaan po natin, hindi sila basta naupo sa isang posisyon. Sila po ay ibinoto ng taong bayan. Kaya June, palakpakan natin sila. Palakpakan natin. Yan. Thank you. Ayan. Ay, nako. Alam nyo ho, guys, tayo po ay nag-iisip na buti na lang. Buti na lang. Bata pa. Alam nyo ho, mas maganda talaga tumakbo mga bata eh. Mahaba-haba ang pasensya. Yung mga bata ho kasi, mas bata sa atin, syempre. Let's think na sila po ay talagang mas maraming alam. Sa ngayon mas marami silang maipupursu na mga bagay na gusto nila. Una-una, kita nyo, high-tech na ho ngayon. Nasa computer age na po tayo. Wag ho tayong makakalimot na sila po ay may pangarap din makatulong at makabawa sa ating problema ng bansa. Lagi po nating tatandaan, hindi po yan basta nagsasalita lang kasi alam niyo naman yung ating mga kababayan ho natin, lalong-lalo na, sana po maniwala kayo sa mga kabataan ngayon. Mas may isip po sila. Totoo ho yun. Ako, nararanasan ko na ngayon, mas may isip po sila, mas magaling sila. Tama. Bakit? Kasi po, isipin ho natin, ilang beses na natin pinababalik-balik yung mga senador natin. Mula pa noon hanggang ngayon, senador pa rin siya? Kahit hindi nagsasalita, senador pa rin siya. Ba't nakinunin nyo? Diba? Marami tayong mga binoboto. Hindi ko nga maintindihan eh. Akalain ninyo, diba? Pangiti-ngiti lang, pasayaw-sayaw lang. Senador na. Yan ho ang nakakatuwa ngayon. Yan ho ang sisihin ho natin. Huwag na tayong manisi ng ibang tao. Tandaan ho natin, ang may kasalanan ay yung mga bobotante. O sinasabi nila ng iba ay mga botanteng hindi na po nag-iisip. Kung kayo po ay kasama sa mga sinasabi kong hindi nag-iisip, magbago na ho kayo. Kumonsulta kayo sa mga anak ninyong magagaling, Tama. sa mga anak ninyong marunong mag-research, Tama. at sa mga anak ninyong marunong gumamit ng computer. Tama. Muli po mga kaibigan, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio sa ating First Gap. Ito po ang inyong Amiga Juvie de Guzman. Time check muna tayo. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yahoy! Yes, yo, Topacio. Sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. At syempre, ngayon naman po ay pagbati portion. Syempre, alam niyo naman kailangan nating batiin ang lahat ng mga kaagapay natin sa loob at labas ng bansa. Ayan. At lalong-lalo na, ayan, ba't di ko makita? Ano ba yan? Ayan. Di ko makita yung kanina, nabuksan nila, wala na naman. Anyway, pagbati pa rin pinapaabot natin kay Josephine Salvador ng Rosario Medical Center. Lagi kong binabati yan kasi nandun yung namin, yung billboard namin na sponsored ni Josephine Salvador. Siya talaga ang nagsikap na maikabit doon sa kanyang ospital yan sa Guagua, Pampanga. O di ho ba? Kaya ho tayo naman po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay may mga magagandang adikain. Salamat po. Salamat po sa inyo, no? Pagbati rin pinapaabot natin kay Jang Landin, Jun Carlos, yan. Salamat po Reggie Holiero. Mabuhay kay Jan. Tin Gonzales, Isidro Aligada. Ay, Kong, maraming salamat po sa inyo, Kong Aligada. Ito po, dating Congress, 9th Congress. Kasi noon po, ay dyan nagwo-work yung anak ko. Yan, 9th Congress. Pero, well, sila po ay iba na, may business na sila.
na pinagsisikapan nila para sa OFW yan. Salamat din kay Ivan Ho D. Mendoza, Van G. Cayetano, mabuhay kayo, Jimmy Camba, Terry Vagalzo, hi, happy trip, Doc Chris Avila, Joseph Lombab, Jaime, at syempre lahat po ng mga kasama ni Attorney Ferdy Topacio dyan po sa kanyang opisina. Mabuhay po kayong lahat dyan na tunay na sandigan ng bayan. Kita nyo kahit busy, no? Kahit libre, wala kang magagawa, kailangan nilang tumulong. Kaya puro tulong, tulong, tulong dito at tulong doon. Yan. Ayan, talaga nga naman, naliligaw yung aking mga, Ulda Rico, Santiago. At syempre sa lahat ng Zafra family. Yan, salamat po sa inyo at nandiyan kayo. Kahit na ako'y maraming mga pagkukulang sa inyo, ay hindi nyo po ako nakakalimutan. Yan. Advance happy birthday kay Uncle Robert Zafra ng, of course, Uncle Robert, advance happy birthday. At saka si Ate Josie Valimento. Mabuhay po kayo. Ayan, mali. Mali. Yan ay luma na. Okay. But anyway, ito po ay Betty. Hi, Calblo. Thank you so much. At syempre, mabuhay po si ito yung mga friendship natin. Minasang ohay gozaimasu, lahat ng mga Hapon at mga hindi Hapon. Pero kung kumain ay mahilig sa hapon. Yan. At of course, ayan, si Calando Marquez ay nandiyan na. Andyan na ba yung ating... ito yung buhay na bayani talaga, no? Ang National President ng LTOP. Let's welcome Calando Marquez. Good morning po, sir. Ay, good morning, Ma'am Joby. Good morning Pasensya sa lahat na po ng iyong kayo. tagapakinig. Opo, No follow up problem. ko lang. Oo. Nandito ako ngayon kay Gobja Manong Chavit ngayon. Sa lukuyan, nag-uusap kami nila Chairman Guadis Wow. ng LTFRB. Dahil nga pinag-uusapan ni Manong Chavit at saka ni Chairman Guadis Opo. kung paano i-disseminate ang mga franchise ng mga electric vehicle ni Manong sa buong Pilipinas. Oo nga. Paano nga ba? Nalilito rin ako eh. At syempre, Calando, alam ganito, ang pinag-uusapan namin ngayon dito Opo. ay yung mga unahin, ay yung mga interconnectivity sa Metro Manila. Yung rekomendasyon ng ating Chairman Guadis para Opo. yung mga tao hindi na magdadala ng sasakyan papunta doon sa kanilang opisina. Example, Opo. from Baclaran to Monumento. Di ba? Opo. Dahil meron na tayong MRT. Yes. So ngayon, yung mga halimbawa, magsimula Rotonda Pasay. Opo. Susunod ay yung Ibanghili. Ayan. Oh, nawala si Calando Marquez, pero babati muna natin si Rosario Amansek, Francisco Rebibis, yan, Janet Apawan, of course, Augusto Espinol, Gerald Calzado, guwapa lagi ko, ayan, congratulations, MCel, Arthur Rebelias, hi, mabuhay po kayo, MCel, Arthur Rebelias, okay, Marilyn Suzuki, konnichiwa, salamat po, ayan, medyo, nawala si Kuya, Lando, asa na? Asa na po, ayan, Tita Lebs, at ayan, hello din kay, ayan, Attorney Lorna Kapunan, nandiyan ka pa ba? Mabuhay po kayo. Arlene Diaz, syempre, Arlene Diaz, okay, Linda Vitaliano, Riri, ayan, Not Seal, ayan, mabuhay kayo. Nagising na pero walang ginagawa, dapat gumalaw na. Ayan, mali po ata, ayan, walang magandang kinabukasan kung walang manadagot sa taong bayan. Sabi po yan, kahit sa Bible, meron yan. Sabi ni Riri Notzil. Okay, balik natin si Calando. Good morning po uli. Calando, are you still there? Hello, Ma'am Joby. Okay po, sir. Sige, go ahead. Oho. Yung pinag-uusapan namin ngayon dito po, yung unahin ay yung mga interconnectivity route dito sa MRT, LRT at saka sa mga train para ma-develop natin yung tinatawag na mass transport system na manggagaling sa looban, halimbawa galing sa Taguig, di ba? Opo. Papunta ng MRT, tapos sasakay ng MRT, papunta ng Quezon City o papunta ng Calaucan. Opo. Hindi na magdadala ng tag-iisang kotse, di ba? Para hindi mag-traffic. Tama. Oo. Para ma-reduce natin ang volume ng sasakyan sa kakalsadahan. So ito ngayon yung pinag-uusapan namin nila Chairman Guadis, kaya napakaganda yung aming pag-uusap ngayon dito. Dahil Pero, talagang itong nasa public final na ba transport kayo, kuya?
Oo, at ito tinatapos ano pa lang namin, kaumpisa pa lang namin yung pinag-uusapan, pero medyo mahaba-haba na rin Okay ang po. mga rekomendasyon na magaganda. Okay. Kaya timing ka, ikaw ang unang-unang napagsabihan ko dito sa pinag-uusapan namin nila Governor Chavit Singson at saka ni Chairman Chupilo Guadis ng LTFRB. Opo, at sana po tuloy-tuloy na po yan at hindi na maharang ninuman kasi ang gusto ho natin, yung intention ho ninyo, maganda, pero kung may haharang na naman, delayed na naman tayo, di ho ba? Oo, kagaya yung isang rekomendasyon natin, magsimula Makati dahil dito volume ng tao, di ba? Opo, Madadaan sa may Buendia, Ayala Terminal, di ba? Papuntang Buendia. opo. Dadaan ka doon sa train pag naumpis na tapos na yung train doon sa tinatawag na PNR, madadaanan mo yung yung LRT, di ba? Doon sa Top Avenue. Okay. Magsisimula tayo dito sa EDSA ng Buendia sa may Ciel, di ba? Opo. Kaya itong connectivity na ito, napakaraming makikinabang at napakalaki ho yung volume na marireduce natin ng mga private vehicle kung mayroon tayong mga yung mga conveniente na public transport na air Correct. condition dahil alam mo naman pag nagta-travel tayo ngayon sobrang pollution dahil sa traffic. Tama. So kailangan natin talaga i-reduce na natin ang ating traffic sa ating kalunsuran, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa mga probinsya na ito. Opo, tama po yan, Kalando. Hindi ko na kayo aabalahin kasi mukhang nasa nasa ruro kayo ng tagumpay sa pagkikipag-usap dyan sa mga kausap mo. Opo. Oo, sabi Batiin nga nyo ni na yung Chairman mga tao Guadis, dyan. nandito si Chairman Guadis mismo at saka yung mga technical man ni Manong Chavit para ngayon mapag-usapan yung tamang sistema ng Public Transport Development Modernization Program. Okay, Kalando, kung sakaling matatapos yan, unahin mo na kaming bigyan ng listahan ng mga dapat nating i-announce. At ang napaka-importante po nito na mawalan tayo ng traffic sa bansa. Alam Okay. mo, Ma'am Joby, Opo. ang ating nawawala na kita ng bawat mamamayang Pilipino at ang total nito, milyon-milyon ang nabubunutan ng bulsa dito dahil sa napakabigat na traffic, dahil doon sa napakalaki, nababayaran mo, nabibili mo sa krudo at gasolina. So kailangan natin ma-reduce itong expenses na ito ng bawat Pilipino na may mananakay man at saka may-ari ng sasakyan. Dapat po ito ay makinabang lahat po dito. Okay. Kaya itong pag-uusap namin dito ngayon, Ma'am Joby, kay Manong Chavit at saka ni Chairman Guadis, Opo. sinadya ni Chairman Guadis mismo na talagang pinuntahan niya si Governor Chavit dito sa kanyang bahay sa Corinthian para exclusively mapag-usapan yung tinatawag na public transport safety program. Okay. Maraming salamat po, Kalando Marquez, at sana po sa ulitin. Maraming salamat, Ma'am Joby. Mabuhay ka. Salamat po at mabuhay rin kayo. Okay, at syempre, nakapapasalamat tayo at mukhang may update na tayo. No? Tuloy-tuloy na po ito. Alam nyo, kapalit ng mga pangit na balita ay dapat magandang balita naman. At dahil dito, naniniwala po si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na dahil dito ay sinabi rin ni Secretary na ang kanyang kakausapin si Pangulong Ferdinand Marcos nga at sabihin sa Pangulo na hindi na nga rin bibigyan, ito na, tiniyak din ni Secretary Dizon na titingnan nila ang mga rekomendasyon. Yan, marunong tayong magbasa at makinig, di ho ba, ng kanilang mga partners kaugnay sa red zones at kung sapat ba ang mga proyektong ngayong taon para sa red zones. At samantala, kumpiyansaan niya sila sa kanilang maisusumite sa Kamara ang proposed budget sa Departamento by Monday. O, antabayan na natin yan, guys. Alam nyo, pag meron ng pangit, dapat may maganda. Huwag na tayong tumambay. Alam nyo, marami yung problema ang bansa. Huwag na nating tambayan ang mga pangit na balita. Parang sa pangit na tao din yan. Kapag pangit ang ugali, pangit din ho yung tao. Kaya huwag na nating tambayan yan. Doon tayo tumambay sa magaganda ang kalooban kasama po ng magagandang pagkatao. Yan po ang kailangan natin dahil hindi na ho natin matatanggap na puro na lang ba problema abutin ng Pilipinas. Maliit yung bansa natin pero marami hong matatalino dito. Marami hong mga kababayan natin na may pagmamalaki ho natin at dahil sa kanilang kaalaman ay malaki po talaga ang maitutulong
natin sa kanila. At sana, yan, yung mga problema na inyo pong iniimbestigahan, wag na hong pagkahaba-haba, nauubos na ho yung panahon ng tao. Kita nyo yung mga tao, inaabot ng alas 2 daw ng umaga sa panonood ng kanilang ng hearing no ng Senate at ng ito nga yung sa Congress. Ito, nakakalungkot di ho ba? Nauubos yung oras ng tao na pupuyat kasi binibigyan nila din ng pansin ang mga pangyayari dito sa ating bansa. At sana po gabayan ng Panginoon ang lahat ng mga nag-iisip ng tama. Yan, gabayan nyo na rin po yung mga hindi nakakaisip ng tama dahil harinawa, magbago ang kanilang mga kalooban. At syempre, pansamantala, ay break muna tayo. Ang oras po, alas 11:45 ng umaga. Sa ngalan pa rin ho yan ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Okay, maraming salamat po. Ayan, ang oras po, alas 11:47 ng umaga. Sa ngalan po yun ni Atty. Ferdy Topacio, dito pa rin sa Yes, Yes Show Topacio. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Parang kailan lang? 11 na ng September. Ang bilis naman, di ba? Ang bilis ng araw, panahon, oras. Grabe na to. At syempre, gusto ko rin batiin si June Taban. June Taban and family, hello po. Yan, talaga nga itong couple na to pag nakikita ko, nagpapasaya ng araw ko. At hindi lang po yan, pagbati na rin pinapaabot natin kay Regino Fernandez. Hi, mabuhay ka, Regino. Si Noemi Ruth Ravina, hi, salamat po. Yan, paumanin po, mahiring po si Atty. Topacio, kaya hindi po niya natunghayan ngayon, no? Hindi niyo siya natunghayan. But anyway, anytime naman po, huwag kayong mag-alala. Alam niyo naman yung kanyang schedule, no? Kapag siya po ay nasa, wala talaga talagang kapag meron hindi ho kasi po pwedeng, hindi siya pupunta sa mga hearing. Ang hearing ho pala, no? Hindi pwedeng i-reset. At hindi ka rin pwedeng malate yan. Kaya kailangan unahin ho muna yan. Kaya sana maintindihan nyo po ang ating kaagapay. Of course, ang partner natin si Atty. Topacio. Okay, at si Emcel, hi, mabuhay po kayo. Lahat po ng Sir Del, ayan. Yung mga kapatid natin, hello po sa inyo. Alam nyo po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa Twi na po, nagbibigay kayo ng pampalubag loob sa inyong lingkod. Salamat po sa mga kapatid natin. Okay, sistema ang mali, hindi tao. Hindi lahat ng anak matino. Ayan, sabi ni Marlitz. Oo nga. Oy, okay lang po yun. Samson Kua, ayan. As always, good morning to all from South City, California. Have a nice, pleasant day, Atty. Ferdy and Miss Juby. Salamat po. Yan. Alam nyo, ano man yung nasa loob nyo, okay lang po yan. Sige, kahit negative sa akin yan, okay lang po yan. Ganyan no talaga. Kasi tayo, iba yung pananaw ho natin, di ba? Ako naman po, pananaw ko, pangkalahatan. Pasensya na ho kayo if you don't like what I've said. Pero okay, ganun ho talaga ang buhay. Okay. At syempre, ito po si Solomon. Good morning. Hi, good morning po. Gilbert Basister, yan. Shout out tayo kay Asoto sa Senado. Halatado po kayo. Ganon, hindi ho. Wala ho tayong kinakampihan. Tayo po, kung sino yung nandiyan dyan, sabihin lang ho natin yung nasa loob natin. Yan po, galing po yan sa ating mga kapatid at sa iba nating mga kaagapay. Alam nyo ho, sa amin ho, kasi hindi kami particular yung sino yung gusto namin Particular kami kung ano po yung nangyayari. Pasensya na kayo If you don't like what I've said, okay lang po yun. Ganun talaga. At nire-respeto ko po kayong lahat. Yan. Meron lang pong nagsasabi, no? Basahin mo lang, tingnan mo, at tingnan natin kung ano yung susunod na masasabi natin. Yan. Okay, umaasa ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection na magiging tunay na independent at credible ang bubuuing komisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagkakatiwalaan sa pag-iimbestiga sa mga maanomalyang flood control projects. Ayon kay LCSP President Attorney Ariel Inton, mahalaga ang kakayahan at integridad ng mga mapipiling miyembro ng komisyon upang magampanan ng buo ang kanilang tungkulin. Giit pa ni Inton, dapat mabigyan ng sapat na kapangyarihan ang komisyon tulad ng subpoena powers upang maging epektibo ang kanilang investigasyon at makapaghain ng makabuluhang resulta.
Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos na malapit na niyang mapangalanganan ang mga bumubuo ng kanyang independent commission, kabilang ang magiging chairperson at mga kasapi nito na tututok sa investigasyon ng mga maanumalyang proyekto. At of course, samantala, sinang-ayunan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang panukalang pagtatalaga sa isang independent investigation kaugnay na umano'y katiwalian sa mga flood control project ng pamahalaan. Sa inilabas na pastoral letter, hinihikayat ng mga obispo ang publiko na igiit ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa mga posibleng sangkot sa sistematikong pagnanakaw ng pondo ng bayan. Binatikos din ng CBCP ang kasalukuyang investigasyon ng Senado at Kamara na anilay may conflict of interest dahil ang mga nag-iimbestiga ay sila ring dapat iniimbestigahan. Ayan. Nagbabala ang mga obispo na ang korupsyon ay kasing panganib ng mga kalamidad. Gate nila, kung nagdudulot ng baha ang ninakaw na pondo para sa mga flood control project, mas malala ang baha ng korupsyon na unti-unting lumulunod sa kinabukasan ng sambayanan. Iyan. Sana tamaan kayo. Yan. Tamaan yung mga may concern dyan. Alam nyo, hindi na dapat kayo magpayaman. Kung mayayaman na kayo, tama na ho yan. Di ba ba sapat yung, di ba ba kayo kontento kung ano yung naitabi ninyo o naikupit ninyo sa proyekto na yan? Sana po mag-isip naman ho kayo kung sa tingin nyo, hindi kakasya yung budget para dun sa ginagawang proyekto. Wag nyo na hong hangarin pa na makakupit, di ba? Yan po yung sinasabi ng mga nakakaintindi. Alam nyo, ito ho, sabi nga, labanan ngayon kung sino yung makakagawa ng tama, doon tayo. Yan. Pero sa amin naman yung banda, diyan lang tayo sa gitna. Kung sino yung nandiyan dyan, suportahan natin. Alam nyo guys, hindi ho lahat ng media ay po pwedeng lumaban sa gobyerno. Tandaan po natin, kami po ay nagpapahayag ng gusto namin dahil ako po iba naman po dun sa mga nagbabalita. Yung mga nagbabalita, kung ano po yung mga nandiyan dyan, hindi po nila pwedeng i-edit yan mga kaibigan, hindi po sila pwedeng magpahayag ng sarili lang damdamin. Kaya sana po yung mga nag-chat po sa akin ay maintindihan nyo rin po. Walang kampi-kampi dito guys kasi po sabi nga ni Atty. Topacio, kung sino po ang tama, palakpakan kahit hindi kakampihan, di ba? Parangalan natin ang mga taong may tamang ginagawa. Hindi ho lahat kalaban, wag naman hong ganon. Kasi alam nyo ho, tayo naman po ay may kanya-kanyang kaisipan. Kung ang tingin nyo, yung isip nyo matalino kayo, aba, bigyan nyo ng award ang sarili ninyo at lagyan nyo po kayo ng ribbon, magsuot kayo at iparangal nyo, magparty ho kayo. Ganun ho yung natutuwa kayo sa sarili ninyo. Go! Pero wag na ho kayong tumira pa ng ibang tao, di ba? Kasi ho, hindi ho maganda yan. Kung matino ho kayong tao, dapat ho, isipin nyo rin ang kinaroloonan ng taong kinakausap ninyo, di ba? Hindi ho tayo po pwedeng maging kampi-kampi rito. Mahal ho natin ang Pilipinas. Tama na ho yun. Mahal natin ang Pilipinas at mahal natin ang Panginoon. Kung ano po yung sinasabi nila, yun po ang sundin natin. Kayo po, kung meron kayong laban sa akin, pwede ho tayo magkita. Go, go, go! Ako po ready to mingle, to join you, di ba? To be your friend or whatever you want. Kasi po ako po'y matagal na rin po pero hindi po ako ni minsan. Wala pong bumabastos sa akin, no? Ang pambabastos po, yung paninigaw po, isang pambabastos na po yan. Pero kung kayo po ay matino, hindi kayo dapat naninigaw ng kapwa ninyo. Hindi po kayo nagsasalita ng hindi maganda sa kapwa ninyo. Dahil po lahat po tayo ay tao lamang. Di ba? Nasasaktan. Drama ko, no? Nasasaktan din. Yan, ganun lang ho yun. Pero ako po hindi nagtatanim ng sama ng loob kahit kanino. Dahil ang tingin ko po sa lahat ng tao sa Pilipinas ay tao pong maituturing na merong Panginoon. Hindi po yan masama, no? Hindi po yan masama. Okay lang po yan kasi ang paglalabas po ng sama ng loob ay okay lang po yan. Basta ang gawin natin, iparangal natin ang mga kabataan ngayon. Wag ho kayong magalit kung kabataan ang binibigyan ko ng halaga. Dahil yung mga kabataan ho ngayon, ibang-iba po sa mga tao noon. Noon po kasi, bagamat, siyempre, yung mga tao noon talagang lumalaban yan ng parehas, di ba? Wala akong masyadong naririnig na ganitong issue. Pero ibig ko lang hong sabihin, i-inspire natin ang kabataan sa tamang lagay, no? Huwag natin silang bigyan ng pangit na mga pananalita, huwag natin silang bigyan ng hindi magandang ehemplo
tayo po ay dapat magsilbing ehemplo para po sa kanila. Sila po ay bago pa lang sinisibol sa lipunan. Sabi nga po, mukhang meron hong gumagawa ng batas na babaguhin ang edad ng taong tatakbo para sa presidential ball, vice presidential ball, o kaya yung mga senador. That's good enough. Kasi ang tingin ko, hindi ho nakakatakbo yung mga bata nga pero may utak naman. Dapat bigyan natin pansin yan. Yan po. Kung sino man ho yung gumagawa ng batas na yan, I go for it. Ganun ho tayo. Okay, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na makikipag-ugnayan ito sa South Korea kaugnay ng umano'y 28 bilyong pisong loan para sa isang bridge project na iniulat na ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung, no? Nilinaw ng Department of Finance na wala pang umiiral na loan agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea para sa naturang proyekto. Dagdag ng DOF, ang Rural Modular Bridge Project ay kasalukuyang ikinokonsidera na pondohan ng pamahalaan ng France. O, di ba? Kita nyo, pag may bad, may good. O, yan na. At ayon pa sa Finance Department, unang tinalakay ang proyekto ang South Korea. Ngunit, natigil ang usapang noong nakaraang taon dahil sa hindi pagkakasundo sa saklaw at technical na detalye sa huling bahagi ng 2024. Nagsimula nang makipag-usap ang Pilipinas sa ibang bilateral partners at ngayon ay nasa advanced negotiations na ang gobyerno ng Pilipinas at France para maisakatuparan ang proyekto. I understand, parang si ano ang kinausap dito, si Senator Rodante Marcoleta ng France, no? Ambassador ng France. But anyway, whoever na nakipag-usap yan, okay ho yan, lalo na kung ang tutulungan ay bansang Pilipinas. Let's all hope for the best. Yan. Doon po tayo kasi kung tutulungan tayo ng ibang bansa, that's good enough. Tanggapin po natin. Huwag tayong ipokrito na hindi ho natin kailangan ng tulong, di ba? Kailangan pa rin po natin ng tulong. And the fact na marami hong mga taga-ibang bansa naghahangad ng ikabubuti natin, di ba? Alam naman ho natin, pondo ho naging problema kaya hindi matuloy yung magagandang proyekto. Pero noon ho nung panahon ni Apo Marcos, nung tatay po ni PBBM, ay talagang maraming proyekto na nakasalang na at yan po ay gagawin na lang, di ho ba? At kung tutuusin, tingnan ho natin yung nagawa ho ng mga dating presidente, no? Kahit pa paano, buhay pa ang kanilang mga nagawa at napapakinabangan pa ng mga Pilipino. Let's hope for the best na sana po matigil na ang sigalot ng kapwa Pilipino dahil tayo pong naglalaban-laban ni pangit ho eh. Mas marami tayong magandang magagawa na ikabubuti ng lahat. Huwag ho yung palagi tayong nakatambay doon sa mga pangit na gawain ng ibang Pilipino. Okay mga kaibigan, salamat po sa lahat ng mga nandyan sa ating produksyon. Salamat po sa tulong ninyong lahat, ang technical natin. At ang tabayanan, ang susunod na programa, walang iba kundi ang Balitang Bayan with Boss Drew Nasino. Ako po si Juvie de Guzman, sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio. Bye for now. I love you all. Bye. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! This is the news and information station of Aliw